Alam niyo, isa ho sa mga pwedeng maapektuhan ay unity team, di ba? Yung pagkakaisa ni President Marcos, Vice President Sara Duterte at yung mga kandidatong senador at iba pa noong 2022 dito ho sa isyu sa West Philippine Sea. Dahil malaki at malayo ang pagkakaiba ng paniniwala ni Senator Robin Padilla at ni Senate President Mig Zubiri at ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Sila pong tatlo ay magkakasama sa unity team. Actually, yan si Robin Padilla, muntik na hindi nakasama yan. Panghuli na lang po yan sa original na kandidato ni Pangulong Marcos for Senador noong panahong yon. Naisingit lang siya, naihabol lang. At tinanggap niya yung pagkakaisa o unity team. Pero dito nga po sa isyu ng West Philippine Sea, na kinu-question ni Robin Padilla ang presensya ng Amerika, ay mukhang nakalimutan ni Padilla na parte ng unity team ang mga programa ni Pangulong Marcos at ng mga senador tungkol sa kanilang sa national security, pati na rin ang tie-up nila sa Amerika. Dahil hindi naman tayo makakawala hanggat nandyan ang Mutual Defense Treaty at ito na ang bago Enhanced Defense Cooperation Agreement na merong balikatan exercise. Kung marami ngayon taong ito ang balikatan exercise, mas magiging triple ang susunod na taon. Kasi nga ang pinaghahandaan ngayon ng Pilipinas at ng Amerika ay mapalakas ang palitan ng kaalaman, security at relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Kaya hindi lang siyam na EDCA site, marami pang site na i-develop para temporaryeng magamit ng military ng Amerika at ng Pilipinas sa darating na mga exercise nila. So dahil dyan, ito nga ang unity ay mukhang nakalimutan at malamang maapektuhan na. Kasi si Secretary Teodoro at Mig Zubiri naninindigan at yan naman ang kailangan ng Pilipino na ipaglaban ang karapatan ng Pilipino at ng Pilipinas sa China tungkol sa West Philippine Sea. Talagang illegal ang pagpasok at pagkuha ng mga corals ng China sa West Philippine Sea. At yan ay paninindigan ng ating gobyerno kasama ni Pangulong Marcos, si Senator Zubiri, Senate President at Gibo Teodoro. Ano ngayon ang kalalagyan ni Senator Padilla? Siya ba hihiwalay na sa unity or siya kasama pero iba yung kanyang ginagawa at sinasabi at paninindigan? Ano po ang inyong masasabi dyan sa mga galaw na ito na malaking-malaki na nga po ang pagkakaiba? Samantala, yung pong Rosol Rips at saka Skoda Sol, ito nga po yung nawala na ng coral ayon sa Philippine Coast Guard at mga video kanilang nilabas. Wala na talagang mga corals, wala na mga malaking bato, wala na lahat doon sa dalawang lugar na ito na malaking-malaki ang nawala sa atin sa Pilipinas. At dito ay malaking hamon sa Environment Department or yung environment damage nito, likas na yaman, kayamanan ng Pilipinas, nawala na. Ano ang gagawin dito ng national government? Again, panibagong problema ito, dulot ng pagpapasok, pakikialam, pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Nawala na ho yung likas na yaman. Papaano kaya ito? So good luck na lang sa Office of the President at DENR, sila po yung merong jurisdiksyon, kakayanan at obligasyon kung ano ang gagawin at magpatuloy ang proteksyon sa ating likas na yaman. Malaki na po ang nawala. Maaapektuhan ang food security dahil maraming laman dagat ang kinukuha sa West Philippine Sea. Maraming mga mangingisdang Pilipino ang dyan naghahanap buhay na madalas tinataboy, madalas nakaharas, pero kailangan nilang ipagpatuloy ang kailang karapatan at obligasyon tungkol dyan. Okay? Sunod na ating pag-usapan, meron na pong proposal ang ating Department of, ang ating Kongreso na ikat, yun pong bawasan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng oil product. Ang isa sa mga napapag-usapan dito, bawasan yung excise tax na pinapatong sa oil product para mabawasan din ang presyo nito. Yung oil deregulation, isa ho yan sa sinisilip
ni Senador tuloy, Congressman Erwin Tulfo para naman ho baguhin. Pero ang isa ho sa mga gustong madinig ng Kongreso doon sa kailang dialogue ay ano naman ang maitutulong ng mga oil company. Parang willing ang Kongreso i-recommenda sa Malacanang bawasan yung excise tax sa oil. Pero gusto ring madinig ng Kongreso kung ano naman ang pwedeng gawin temporary ng mga oil companies kahit na oil deregulation para mabawasan yung patuloy na pagtaas. Kasi sa ngayon, 11 weeks na, kulang-kulang na 3 months na, sunod-sunod ang increase. Itong pinakahuli nga na Tuesday ay mahigit na 2 piso bawat litro ang itinaas. At ito itataas pa sa pagpasok ng last quarter ng taon. Problema ito sa buong mundo. At ang epekto nito sa inflation ay napakabigat. Hindi lang ho dito sa Metro Manila o sa Pilipinas, pati ho sa ibang bansa. At siyempre tayo mga Pilipino apektado. Kasi nga tayo ay nag-i-import. Kung madidevelop lang natin at meron tayong perang magagamit diyan sa West Philippine Sea, yan ang isa sa mga pagkukunan natin ng oil. Kasi ang oil ang isa ho sa pinakamalaking business diyan, kayamanan sa West Philippine Sea. Kaya nga po, atat na atat dyan ang China. Gustong makuha na sa atin kasi maraming negosyo dyan. Hindi lang coral. Yung oil business. So kung maipaglalaban natin at dapat ipaglaban at mayroon tayong perang para gamitin dyan o makipag-tie up sa malaking business group para ma-develop yung mga tawag negosyo dyan, ay palagay ko'y napapanahon na. Siguro pagka dumating yung panahon, hindi natin alam kung kailan na manahimik ang China sa isyong yan. Baka pwede na hong mag-focus ang pamahalaan na i-develop na yung West Philippine Sea at pagkunan ng oil. Kasi pag dumating ang panahon, lagi na lang tayo mag-i-import, laging biktima ng mataas na bayarin. Kawawa naman. Hirap na ho ang mga Pilipino sa bayarin sa oil product na kailangan ay maayos. So kayo, ano pong inyong masasabi rito sa mga isyong yan? Ito pong Mike Abby Opinion Channel, Facebook and YouTube channel. Hindi lang tayo nagbabalita. May sarili tayong mga opinion tungkol dito. Tungkol sa oil, dapat na talaga tayo mag-produce sa ating opinion. Tungkol sa issue ho ng ngayon na hindi nakakatugma, Teodoro, Subiri, and Padilla, hindi yan dapat palampasin. Dapat mag-usap-usap sila dahil sila lahat, sila senador at defense secretary. Pero yung paninindigan ng dalawa na pabor sa Pilipino, yun ang ating suportahan. Okay? At gumalaw na ang environment sector o gobyerno para kasuhan. Pwede na hong magkaroon na tayo ng mag-file na tayo ng kaso against China. Yung environment damage. Yan, tama. Environment damage dahil sa pagkasira ng West Philippine Sea. Pwede nang i-file yan against People's Republic of China. Ayan po ang ating opinion at paniniwala sa mga nangyayari niya.